by understanding the five purposes of the church, it is also understanding our purpose. Okay? Nganong naamantan, ining kalibutan na. Okay? So, una, atong sabto ning Ephesians chapter 2, verse 8, hangtod sa verse 10, no? Ingon sa verse 8, naluwas ta pinagi sa grasya, dili pinagi sa mayong buhat. Yes, that's true. Grasya gyud. Pero ingon dito sa verse 10, gibuhat kita sa Dios sa atong pagkahiusa kang Kristo. Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. Nana ba tayo bag-ong kinabuhi? Basig wala pa tayo bag-ong kinabuhi. Okay? The promise is gihatagan katen niya bag-ong kinabuhi. Ang purpose is aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. So that is why by giving our hearts to the ministry, to the church, to our spiritual home, to the place where we belong, to the place kung asa tagibutang sa Ginoo, diri na to ma-serve ang atuang purpose. Okay? So, mao ni ang very reason. So, diri ta mag-end, which is the key verse nga ang atong whole subject nakadependent, Matthew 22 and Matthew 28, the two greatest in the Bible, no? Una nga greatest is to love the Lord our God. Nangutana ang mga Pariseo unsa magay pinakalabing dako nga sugo mo ning tubag ni Jesus. So sa to love our God is to serve and to worship God, all our strength. Okay? So mao na siya ang pinaka-purpose nganong naata ang alagad ta sa Ginoo. And secondly is ang ato ang matud pa mission, no? Mission vision. Ingon dito, no, last word is Jesus Christ, go ye into all nations and preach the gospel, make disciples. So, diri sa lima ka purpose, nakita nato nga ato ni siyang gitawag nga responsibility as a Christian. Okay? So, worship, ministry, evangelism, fellowship, and discipleship. So kung masabtan nato ni, kabalo taon say gitawag nato kanang purpose ani, then masabtan pud nato ang ato ang purpose for living. Masabtan nato nganong nianhitag church. Nganong kinahanglan ta moadto og church. Okay? Kung masabton taning lima ka key, dili masayang ang atong pagbalik-balik sa church. Amen ba? No? Kayang uban nag-anhi sa church, religious purposes. Ang uban, murag respeto sa Ginoo. Pero the truth is, deeper than that, naagyoy lima kabuk purpose ang church sa tuang life. So, mo ni ang purpose sa church. Nganong kinahanglan naagyoy church ang usa ka Kristohanon. Balik ko na ko, kung wala pa kay local church, no? Ambak-ambak ka, butterfly Christian ka, then, I should say, dili pagyug ka genuine, no? On the process pa, kay ang tinuod nga Christian, naa siya'y sariling church. So, I cannot recommend sa specific name, kay there is no such, kanang gitawag na to, tinuod nga church, nga mo'y gidawat sa Ginoo. What matters most nga ang church nag-acknowledge kay Jesus Christ, no, nag-stand for righteousness, dayon nag-build og relationship sa tao o iyang relasyon diha sa Ginoo. Okay? So that is the program around God's purpose. So last meeting, no, atong gisgutan ang step 1, bringing the community to the crowd, kay kitang tanan gikan sa bisyo. Kitang tanan nagsugod sa community. Kitang tanan naa sa kinabuhi sa kalibutan. Ephesians chapter 2 verse 1, ang Biblia nagaingon, patay kitang tanan tungod sa mga butang kahilayan nining kalibutana, no? 1 John 2:15,
ang Biblia nagaingon nga ang kalibutan puno no sa kaulag ug uban pa. So makita nato mga higala, kitang tanan na belong sa community, but pasalamat ta sa church. Amen ba? Kay tungod sa church, nasulod ta sa crowd. Okay? Kung wala ang church, wala ta niabot sa place of worship. Ganun gigamit na siya nga crowd, kay sa Matthew chapter 5, Jesus preached the crowd. No? Mo nang word nga crowd. Si Jesus Christ, most of the time, no, nagato siya sa lugar, nagawali siya dito sa crowd. Mo na ingon si Jesus Christ, no? Nga kaning crowd, mga tao ni siya nga interested, willing, nagtinguha. Ang problem sa crowd is wala pa gyud sila kumbaga, floating pa, usay ganahan, usay dili. Okay? But ang i-acknowledge na to, kana nga word nga crowd, ang purpose niya is the place of worship. So kaning church building, actually, ang tinod nga church ang tao man. No, dili man ang building. Okay? Manang word ecclesia, the called out one. So, gidalata diri sa gitawag crowd because these people o kaning congregation nga imong nasudlan, gitawag ni siya place of worship. So, naa na ta diri sa second level. Okay? Naa na ta diri para mag-worship sa Ginoo. So, ang atong level of commitment, manghigala, nagsugod gyud diri sa worship. So, mo na ang reason, no, atong bag-o pa ko diri sa church, no, sa isa ka bulan, makasimba kog kaisa, usahay, sa duha ka bulan kaisa, no, usahay, ganahan ko ma-attend og nightlife, nana ko'y murag giila nga simbahan, pero, ang akong level of commitment, ang ako palang goal is only to worship, pero wala pa jud ko niabot sa point manghigala ba nga mao na ni ang akong lugar. Og sa kanto pa na nga term, naniid. Naniid pa ta. At the same time, di lang kay naniid, pa jud ko'y connection sa bisyo, no? Simba ko dere, uli sa balay, inom gamay, pamalikas gamay, pangaway o gamay, simba na pod. Pero niabot ra gyud ang time, powerful gyud ang word of God, no? Naay mga tao pod nga naga-encourage sa tuwa. So, nanata karon sa second level manghigala nga crowd. Okay, so ato isgutan usa ning giunsa ta pag-reach out ug unsay sunod natong buhaton after ta na reach out. Kay sa dihang nakambyo ang ato ang life, no, nagsugod na ang Holy Spirit nga nagapamuhat sa tuwa, dayon nakinahanglan ng putag somebody nga mag-reach out sa tuwa. Kay walay one size fits all sa pagpanguhag isda. Walay usa ka taga nga tanang isda makuha. Sa pagpanagat mo na ingon ni Jesus Christ, no? Dali diri kay tudloan to mo unsaon pagpangisda. So pagpangisda manghigala, walay usa ka pattern nga tanang isda makubit. In other words, klase-klaseng isda, klase-klase ang technique sa pagdakop sa isda, no? Ang pasul nga gamito nimo manghigala para sa mga isda sa bato, di na mo pwede gamiton para sa mga tuna, no? Kay dili sila kubit. So, there are different methods giun sa ta pag-abot diri sa church, gikan ta sa community, giun sa nato pagsulod sa crowd. Okay? Number one method is confrontational. Nay mga tao nga moduol sa tua, no? Nay mo badlong sa tua. A few months ago, no, nami gina-invite po diri sa church. Bisita pa lang sila, pero at one time, ako silang gidala kay Pastor Frank. Naku, Pastor Frank, they need counseling, okay? Kay di pa gyud sila taga church. So gidala nako kay pastor, gilingkuran ni pastor diri. Gi-confront manghigala ang ilang situation. Gibadlong sila, gitudloan sila. Giingnan sila, that's the reason nganong inana inyong life kay tungod ani nga mga issues sa inyong life. So thank God. Karon regular na sila nag-attend diri sa church, no? Wala pa lang sila ron sa Sunday school. Pero Sunday, Wednesday, na sila. Kaya nga naman, tungod na ay confrontational. No? So, dugay naman may ininbita ato. Wa man sila nagbalik-balik, pero karon nagbalik-balik sila
kay tungod somebody nag-talk sila personally. Inana ang approach ni John the Baptist, no? Pag muwali si John the Baptist, diretso gyud. Biyain ang imong drugs, no? Diretso gyud. Biyain ang imong mga uyab-uyab diha. Muna gitawag confrontational. Ang problema kay dili tanan ma-reach out sa confrontational. Dili tanan gustog badlungon. Ikaduha is kung di siya madagbadlong, usay madaha siya sa testimony, no? May mga tao nga maabot sa church sa testimonial. Expert Victory Chapel ani, no? Manaingon nga memorize niya ang testimony. So sa testimonial, sometimes public testimony and personal testimony, no? Ako ang nag-ignite sa quadri sa church sa una kay sa second year nako sa UM sa una, nako'y classmate nga grabe ka on fire. Sige siya testify sa gihimo sa Ginoo. Duwa ko'y simba-simba pero iyang testimony nag-retain sa kong mind. You know, iyang gina-share nga grabe siya ka ano ba? Siya nga nakita gid na kong yawa. Kuya kay isa mo storya ba? Nakita gid na kong yawa iyang yung gibinuangan ng akong pamilya. Dili literal, pero every time magmerienda mi, sige siya testimony. Wa siya gamit verse, pero grabe siya. Nabaptize to siya sa balaang spiritu. Wa daw siya kasabot. Pura na siya testimony. Moto nga nahimok yung curious nga mobisita pod. So, kuyo ning testimonial, no? Matud pa, change lives is the church's greatest advertisement. Kay ang imong life, no? Nag-ano na siya nag-show, okay? Ang imong life nag-show. Muna, importante kayo sa tuwa. Nga naagitay life testimony. The way we dress, no? Sa church, dapat formal dress. Okay? Ayaw ibaligya ang inyong dughan, no? O niya, pag naamoy time, pag brapod mo maglakaw sa inyong silingan, no? Kay lisod kay sila maluwas. Okay? Masahe among silingan dito maglakaw-lakaw way mga bra. Mga born again man ta, no? Ayaw nyo ibaligya inyong kalag. Okay? Kay testimony na ninyo. Kumbaga, ang mga tao galantaw sa inyo. Sa man yung klaseng wali-wali. Okay? So, bantayan na to. Muna gitawag na to. Some methods nga naabot sa church because of the testimony of others. Okay? So, nakadungog tag mga testimony unsa ilang life gibag-o sa Ginoo. Ikatulo nga method nga naabot sa church nga from community nadala ta sa crowd is through intellectual. Kaning intellectual approach mo ni atong mga Bible studies, no? Usahay diha ta na open ang atong mind. Through Bible studies diha na open ang atong mind, diha ta nakasabot. Ang uban manghigala naabot sa church kay personally gihatagan sila og mga answer sa ilahang mga dugay na nga questions. Okay? Ang uban dili pa convince kay wa sila evidence kung si Jesus Christ bagyod ang Ginoo. Okay? So, there are times, bisog sao na tog testimony, dili gid sila mawin. Bisog sao na tog confront, dili gid sila mawin. But through intellectual, through knowledge, through information, no? Through sharing the truth, okay? The truth will set them free. Okay? So, importante kayo ang intellectual approach. So, usahay, di gid madala sa intellectual approach, basin, ma-reach out sila sa relational. No? Kaya nga di madag intellectual, akong ig-agaw nga, hawd kay bersikulo, pero, ang yung kinabuhi. So, di siya madala sa intellectual approach. No? Mura ba og, bisan pag may memorize ni mong Bible, di gid kumutuo sa imo. Pero na mga tao, ma-reach out through relational. Okay? Kanang relational is imuhang amiguhon, barkadahon, uban-ubanon lang nimo. Makita lang niya ang imong life, pagdala sa imong family, the way you use your words, no? Matud pa sa akong anak, nga dito siya sa Manila, ginabuli siya sa school, gina-reject siya kay outcast siya kanunay sa flow sa kalibutan. Pero nagkagubot-gubot sila dito sa ilang mga, during sa ilang laylay, sila nagtapok tanan siyang balay, siyang apartment, kung asa sila nag-rent. Natingala daw siya, kuyawa sa gihimo sa Ginoo. Siya mismo na-amaze. Kabalkaon sa word siyang classmate, 6 years mangitang nag-uban,
Pero naka-observe gyud mi si imuha ba, ikaw ra gyud di mamalikas. Tanawa. Mora na ang iyang no? Ikaw ra gyud di mamalikas niya bisag unsaon, ikaw ra gyud managad sa amo, manglibre pag yun. Libre, dili manglibre kanang kantin ba? Kanang ako lang bayad ana, mga inana ba. So that is relational. Okay? Usay makuha na to sila, uban-ubano na to sila. Hantod nga sa sigin lang uban-uban, no, ang uban no dala na diri sa church because they need relationship. Ang uban mangigala nagkulang na sila og kanang love. Kinanglan sila og somebody nga mag-win silang heart. So relational, no, kabalutaan na inyong mga best friend, suod nga mga kaberks, mga barkada, higala. Sometimes di na kakinahanglag verse. Create, build relationship, no? Mag-build tag relationship. Isa lang nimo katawag manghigala. Niadto sila sa church, sa tinuod-anay lang di tungod sa Ginoo. Niadto sila sa church tungod sa imo. Nakuha ba nato church? No? Ang ilang gianhidri ikaw. Dili ang Ginoo. Along the way makita nila ang Ginoo sa imong life. Okay? So that is relational approach. Ang ikalima is invitational. Usay naa ka na ang tanan pero wa kay invitation, no? Kaning invitational kinahanglan paluapon. Kinahanglan gina sila sunduon. Kinahanglan gina sila kugihan kay nga naman nay uban maulaw mosulod sa church kay maulaw. Ma-out of place, no? Pagsulod sa guard pa lang daan maikog na. No? Nay mga labi na ning Pinoy. Grabe, tagas kay ikog ang mga Pinoy. Grabe yung kaikog. Tanan, kaikog na lang. Bisag, dili kapaliton, bisag last na to niyang kwarta, mupalit na lang sa kaikog. No? Kay malain. So, naay mga tao manghigala, you can win them through invitational. Naay mga tao nga kusog mo follow up, kusog mo bisita, kusog mangagda. Okay? So, some of us na win through that way. And then lastly is through serving. Okay? Ang uban, naghimog mga community outreach, mga tagbugas. Ang akong asawa, anyway, compassion na siya. Na Christian na siya kay sa ilang church, sa ilang matod niya pa, sa ilang kapubrihon, gisponsoran siya sa pag-eskwela. Mo daw nang nisimba siya kay kung mundang daw siya simba, maputol yung tuition. Simba na lang. Okay? That is serving. Okay? Nabi at mga kaigsuunan diri nga they need financial assistance bisag baon-baon na lang, bisan pliti-pliti na lang. Ang uban wala nay ginikanan, ang uban nagproblema sa ginikanan, ang uban naay ginikanan pero crisis ilang life. Okay, you can minister through serving. Wa mo kahibalo kaning mga tawhana one day mahimong evangelist, no? Mahimong mga great men sa gingharian sa Dios, mahimong mga missionary. Okay? Wa mo kahibalo, mahimong missionary. Sultian ta mo si Pastor David nga naa sa India karon. Tigkut-kut lang nagbasura, no? Antol na sa Smoky Mountain manguhag basura. Pero wa mo kahibalo, gidala sa yang ginikanan sa church. Wa lang damha, sige simba, sige katulog. Wa dama, daghan pa, no? Daghan pa tag mga pastors nga di na nako maano tanan. Pero kung imong lantawon ang ilang life, ang ilang life na win, no? O gigamit sila sa Ginoo. Okay? So, nagisgot ta mga igala is atong level karon is dad-on na po na to ang crowd to the congregation. Okay? So, from community to crowd, nanata sa crowd, hinahineta nagapadulong sa atong target, no? From crowd to the congregation. Matod pa, walay shortcut. Tananta naga-level up. Kay kanang lingin diha, mao na siya ang levels of commitment. So ang atong commitment pangigala naga-increase. Dapat mo increase gyud ang atong commitment. Kay kung dili mo increase ang atong commitment, gamayng bagyo mangigala, wala na puta sa church. Gamayng problem. Pag abot na to sa church, ulitaw pa ta. Unya, ang atuang responsibilidad nagataas na nakay pamilya, na kay mga anak, na kay obligasyon sa renta sa building, na kay mga amo, na kay mga gi-invest nga negosyo, mangigala, nagataas imong responsibilidad, pero imong commitment sa Ginoo nagpabilin. Okay?
So kung dili mo balance ang growth, ang gamot, ug ang kahoy, balik ko nako. Dapat ang gamot mag-go deeper. Ang imong commitment mag-go deeper, samtang ang imuhang trunk nagadako. Kay kung ang imuhang kahoy, ang imong growth nagadako sa ibabaw, unya ang imong gamot nagpabilin, during sa time of calamity, ma-expose. Nasabtan ba na to? When calamity strikes, ma-expose ang imuhang level of commitment. Okay? So, pansin nyo, pag maabot ang bagyo, nisulod na ang bagyo ron, daghang kahoy nga naibot, pero daghan pod nagpabilin. Nganong nagpabilin man? It's because ang ilahang gamot nag-go deeper. So kita pod, as a Christian, matay gitawag spiritual life. Kung sige na itong pakauno na itong physical life, ma-healthy ta. Ang pangutana, giatiman ba nato atong spiritual life? Kay otherwise, physically ta in good health, pero spiritually malnourished. Kabalo man ang word nga malnourished, mga igala. Ang malnourished, mga igala, is, ang naong murag gibitok. No? Atong naong usay spiritually, murag gibitok. Okay? Dili gina sila ka-survive, paabot sa calamity. So, ang atong level of commitment, palawman na siya. So, gikanta, manghigala sa pag-worship lang, karon na natay gitawag, a place to belong. Ang tawag fellowship. Nahimo natang regular members. Anyway, there is a church, wala tay membership diri. Balik ko nako, gigamit lang nato ng word members, kay nga naman, part naman ka sa team, part na ka sa group. Wala tay pirmahan diri, wala tay assurance diri, kung muhawa pag ka, mo sure pug me, nga di gid ka gukdon, kay nga naman, wa man tay membership diri. Pero gitawag na to nag-regular members, kay imo nang gi-acknowledge, this is the place where you belong. So naa na kay fellowship. Okay? Kanang word nga fellowship, mga igala, apil na kas pundok, no? Naa na ka, matod pa, apil na kas panon, acknowledge na ka nga, tagadiha na gyud ka. So, importante po na kayo. Kay, number 3, ba na nga major decisions in life. Number 1, your vocation. Number 2, ang imong partner. Number 3 is your church. Okay? Mamali kag pili ani nga desisyon mangigala because the church will transform your destiny. Muna ang mo transform sa imong life. So naa naman ta diri, ang process karon is naatay mga activity nga mag-level up ta from worship, kanang word worship, mo anhilang kay para mo simba. No, mag-level up ta from worship to fellowship. Okay? Walay shortcut. Muagi kita tanan. Okay? From visiting attenders, mahimo tang regular members. Kabalo mo, the other day, nagwali ko sa patay. Ang church, ang patay nga akong giwalihan, na siya giilang nga church, pero wa siya gi-acknowledge sa church. Pasabot, simba-simba lang. Kapilan ako naglubong manghigala nga, gi-request lang ko. Kaya nga naman, di sila magpalubong katoliko, gusto nila Christian, pero wa siya pastor. Nanghangyo na lang ang mga parente. So, ako mo'y na pastor-pastor. Asa man siya kasimba? Usay dito. Kinsa yung pastor? Wa po'y klaro. Kay taragsara po mo simba. No? So, lisod kayo. Unya, walay nagserbisyo. Ang luoy, kay wa kaayoy mo bisita sa patay, paglubong ka, mayroon po yung mga attend. Anyway, di man ipadaganay yung mga attend kay patay naman na. Pero ang point ato diri ba, kay wa siya spiritual family. Wala siya place to belong. Okay? So, importante po nga mag-level up ta. No? Nga, mahimo tang tuning humanon tanan ron, kay last naman nato ni. Okay? So, mao ni ang atong ginahimo from crowd, gikan sa worship to fellowship. That's the reason nga nung naatay revival service. Okay? Bago lang ta nag-revival service diri. That's the reason nga nung naatay couples fellowship. Naatay mga groupings diri nga mga message sa couples fellowship. Naatay mga gitawag na sa mga cottage prayer meeting, home visitation, encouragement,
water baptism, natay mga activity full-length drama, Christmas presentation, actually selected lang na. Pero anything nga ginahimo nga activity sa church, isa sa main purpose diha is we are converting the worshiper from the crowd into the congregation. Gipaningkamutan nato nga mahimo kang busy. Na kay gitawag nato involvement para ang imuhang commitment mag-go deeper. Okay? So that is why ang atong church naga-goal, number 1, we will make the visitor decide to come back. Nga natay revival ugma, natay revival sunod adlaw. Pero kung part na ka sa fellowship, di nakakinahanglan imbitahon, obligasyon na nimo nga mo appeal og revival. Okay? So we make the visitors to feel comfortable. But pasabot manghigala, ginapaningkamutan nato nga ma-feel nila nga welcome sila. We develop an atmosphere of acceptance. Kay nga naman, para kaning nagbisita-bisita lang, kaning mga worshiper, kanang crowd nagbisita-bisita lang pa na. Wa pa na sila commitment diri. Pero atong gipaningkamutan nga kaning nga crowd, ma-develop ilang commitment, ma-acknowledge nila nga na sila ay place to belong. Gitawag na siya fellowship. Okay? So, importante kayo nga first impression are very difficult to change. Pag bisita nila diri, dapat ang ilang first impression, makaingon sila, gusto ko mubalik din Okay? So, dapat ma-feel na nila. O dapat pod, kita pod, church, responsibilidad po nato ni, pag humagsimba, doula pa rin yung mga bisita. Okay? Kay aron pod, maka-feel sila welcome para makabalik-balik sila, makapadayon sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? So, paspasan tani, humano na to ni tanan ron, from congregation to committed. Mao ni ang next level. Kung naana siya'y gitawag fellowship, pila nakakatuig diri, imo na ni-acknowledge nga fellowship, ang ato na pong program is that from congregation to committed, meaning, dili lang fellowship ang imong gianhi, kung dili, mag-level up ka into discipleship. So, ang discipleship, manghigala, is nabilong na ka sa committed. Sa discipleship, manghigala, is kay relasyon sa atong pastor, relasyon sa atong mga leaders, kay nga naman, willing nakatudluan, willing kabadlungon, katong conference, nahimo na kang part na ka sa paghugas plato, part na ka manghigala sa paglimpyo, mag-usher diri, o uban pa, kay nga naman, ang imong level is, dili na ka congregation, kundi na ka sa level of commitment. Committed ka na. So once committed ka na, ang tawag na to ana, discipleship. Kung sa ginang discipleship, nagsunod-sunod na sa Ginoo. Okay? Wala mo nagsunod-sunod sa pastor, wala mo nagsunod-sunod sa ako. Ginagamit sa Ginoo ang mga leaders, ministers, para ta mahimong followers ni Jesus Christ. So ang word disciples is meaning ana learner. Kaning word disciples, manghigala, naga-take note na ni sila, nagadala na ni Bible, kaya nga naman, they are learning. No? Andam sila matudluan. Andam makoreksyonan. Andam na badlungon. Andam na kasukan. Okay? Basig, kung dili pa ka andam makasukan, then di pa ka disciple. Okay, bispo si Jesus Christ, giina niya si Pedro nga, pahawa-yawa, no? Murag sakit-sakit to. Lahi ang approach ni Jesus Christ, pag matubang siya sa crowd, ingon siya, kanang encouragement ang iya. Pero pag matubang sa disciples, lahi ang approach ni Jesus Christ. No? Ang iyahag yung approach niya, gahi. Ang iyang mga wali sa mga disciples, pasana imong cross. Andam kang magpakamatay, uban ako. Pero pag matubang siya sa disciples, blessed are those. Muna ang approach ni Jesus Christ. So, lahi og approach. No? So, si Jesus Christ, iyang giseparate ang fellowship, iyang giseparate ang crowd, iyang giseparate ang congregation sa disciples. Okay? So, mauna siya ang level nga gina-observe ninyo diri sa church. Muna na yung mga disciples. Pag ingog, na discipleship meeting, muna sila mga disciples na. Pero ang tinuod,
tanan mo welcome. Di pa lang nimo gi-acknowledge imong self-disciple mo nang di ka mo appeal. No? So, mo na gitawag og discipleship. Okay? So, mga sa discipleship, ang uban daw di tanan, pero there are some, bakante sila, mo join sa street preaching. Every TTH, no, karon after sa conference, before conference, naatay men's talk diri sa gawas, naabot tay mga discipleship, men and women, naatay men's rally, couple seminar, mentoring, impact team, uban pa, no, daghan pa. So that is part sa discipleship. Okay. Ang next level is from committed to core. Okay? From committed to core. Kaning committed to core, kanang word nga core, minister ka na sa church. Okay? Kanang ikaw na gyud, appeal na ka sa program. Appeal na ka sa operation. Okay? Gina-entrust na sa imuha ang mga butang spiritual. Kumbaga, bearer na ka sa pangalan sa Ginoo. The name of God is at stake na sa imuhang life. Meaning, higala, na-mold ka na in every level. Grabe na ang matud pa, hardship, trials, testing, nahitabo sa imong life. Niabot ka na sa level nga pwede na kang mag-ministry. So, nag-handle, nag-Bible study, nagadala sa children's ministry, music, choir, guban pa. No? Nana sila'y gitawag manghigala nga kanang accountability. No? Giisip na nila nga naay tulubagon. Nagunaw sila nga kining mga tawhana dependent sa kuha. Kung bad testimony ko, damay ni sila. Mo na gitawag sila core, mga minister. Kaya ang strength baya sa church, nabaya sa core. No? Nabaya sa mga puste. Okay? Mo na ni sila ang mga haligi. Kung magbagyo, tanan mga lagpot ang mabilin, haligi ra gyud. Meaning, mo na sila nagdalag ligon. Sila ang strength. Sa Ephesians chapter 4, gidetail dito ang different giftings. There are 19 gifts in the church. Klase-klase ng mga gifting. Ato na nang naisgutan last time. Okay, sa Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 13, daghang klaseng gasa, gibahin-bahin. Sumo na sila ang mga core sa church. Okay? And then, lastly, is maabot na kata sa level of commission. Kaning level of commission, kanang word diha nga sent out, no? You become God's channel to reach the world. Matud pa, from the community, dayon mahimo kang agents of change, no? Mahimo kang agents of change. Ikaw na pud ang mo-reach sa community. Ikaw na pud ang channel. Sa una, ikaw gina-reach out, karon ikaw na pud ang mo-reach out. Nakuha ba nato, church? Ikaw na pud ang mag-encourage, ikaw na pud manginbita, ikaw na pud mo gastos, ikaw na pud mo sundo, ikaw na pud ang mag-preach, ikaw na pud ang mag-teach, no? Kumbaga, ang cycle nagatuyok. So, munang gitawag nga from leaders, nahimo kang agents of change. Ikaw na karon ang ahente para na pod mag-reach out sa kalibutan. Kay mo man ang purpose sa life. Okay? So, muna ang word manghigala nga next slide please. Yan. Okay. You become God's channel to reach the world. So, hallelujah. Naabot ra gyud ta sa point. Sa target sa tuang life. So, nasabtan ba nato, church? Amen. Uy, wala may nakasabot. Mao ni ang purpose. Purpose for living. Ang purpose sa church. Dungano na tugbasa, ready begin. Evangelism, worship, fellowship, discipleship, ministry, and sent out. Mao ni ang purpose sa church. Nga ang purpose sa church manghigala is kita ma-develop. Nganong nag-evangelize ta, masabtan nato na. Nganong ga-worship ta, masabtan nato na. Nganong ga-fellowship ta, nganong ga-discipleship ta, nganong ga-ministry ta, no, dayon ang sent out. So kanang 5 purpose nga naa diha manghigala, isa lang ang goal,
maabot na to ang word commission, ang goal sa Ginoo. Love the Lord your God, dayon go and preach the gospel. So, sa akong pag-conclude sa atong subject manghigala, no, na ay behavioral science nga na-discover nako manghigala, gitawag siya hedonic adaptation, no? Study ni sa psychology na discover niya atong 1972. Nga kaning hedonic adaptation is the process by which the people get used to. Sa Bisaya pa naandan ba? Na-adapt na lang. Okay? So, ang hedonic treadmill, gitawag sa hedonic adaptation or hedonic treadmill, no? Magsugod siya sa desire, okay? Dayon, ang desire, mag-strive sa maningkamot nga makabot niya yung desire. Let's say, kanang gusto ka ma-promote, gusto ka madato, naningkamot ka, so mag-strive ka, dayon, pag-strive nimo, ma-obtain, maangko nimo to. Let's say, sakyanan, pinakadali na itong example. Nag-desire kag sakyanan. Nag-loan ka nga makuha nimong sakyanan. Paghuman, na-obtain nimo ang sakyanan. Okay? Pagka-obtain nimo, imo nang na-enjoy, no? Suri-suri na ka, ato nakakagayan, ato nakagbukidnon, mga resort, kaya nga naman, nanugo kay sakyanan. Okay? Dayon, pag-enjoy nimo ato manghigala nga desire, kay sakyanan mo to yung desire, dayon, ma-adapt na nimo. Ma-adapt meaning, ma-used to it nimo na. Ang imuhang desire, manghigala, magkaubos, dayon, ma-adapt nimo to. Pag mo-adapt na kaadto, mubalik ka sa imong normal state. Ang level of happiness nimo manghigala, mo lipay kay ka, nakuha nimo mong goal. Pagdagan sa panahon, mo-adapt ka, mubalik ka sa imong normal state nga happiness. Kumbaga, masawa na ka. Dayon, mo desire na po kag lahi. So, you desire more. More than ang gitawag hedonic treadmill. Nga, sa sige ni mo dagan-dagan, wa kay padulngan. Sa sige ni mong paningkamot nga na kay gustong makabot, murag, naabot na ta ka sa finish line, nakita na nimo ang finish line, pero ang finish line, sige pog sibog. Okay? So, gitawag siya hedonic adaptation. Unsa may application na to ani sa tuang life. Kaning hedonic adaptation, nagpasabot ni siya, nga diri sa kalibutan, daghan tag gipangandoy, daghan tag gustong maabot, pero kung naa na ka didto, mingon kag, wala man day naa diri. Okay? Grabe ni mong preparation, makaabot ka dito sa Mount Apo. Exercise, gastos kag mga camp, mga tent, tanan, pangluto, no? Kasi nakatunag Mount Apo diri. Oh. Diya lang, Mount Apo man na diya, Mount Apo Street. Pag abot nimo dito tumoy sa Mount Apo, magpa-picture lang ka dito pagkahuman. Manaog. Tanang nakaadto dito, mingon nga, wala man day naadiri. Okay? Ang tawag na to ng hedonic adaptation. Ang hedonic adaptation, okay, nagpasabot ka na manghigala nga, ang imong gi-desire manghigala, moabot ang time, ang imong kalipay, mawala ra gyud gihapon. Ang kwarta nga imong gipangandoy, ako daghan magkog barkada nga naa sa gawas. Wala pa, process pa. Pag abot na dito, balik sila silang lifestyle. Munang, manguli ragahapon sila diri. Naragapon sila yung mga balay diri. Kaya nga naman, wala maday naa diri. Okay? More man gastuha dito. No? Mudako lang pagwanhi diri. Okay? So, sa hedonic adaptation, manghigala, naunahan na sila ni Solomon, ani. Okay? Ecclesiastes chapter 1 verse 14. Dunganon daw nato basabi. Ready, begin. I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless at chasing after the wind. Okay? So, 1972 pala na-discover si Solomon nag-una na daan kaalam sa Ginoo.
Muna giingon nga, unsa to'y giingon niya, magdakop lang ka sa hangin. Why naa dito? Munang gitawag hedonic treadmill, kay nangandoy ka, na kay gustong maabot, pero ang nahitabo manghigala, sige lang kagdagan, pero naaraday gyapon kasi mong lugar. Mao din ang dapat ang atong i-desire, muhawa ta sa hedonic treadmill, manaog ta ana nga level. Dito ta sa Ginoo. Dapat ang atong goal, no? Okay. Community ka, nahimong crowd ka, dayon nahimo kang congregation, dayon nahimo kang core, dayon nahimo kang commission. Paghuman na, ang imong cycle manghigala is naa sa kamot sa Ginoo. Okay? Naa na ko commission na ka, dito na pug ka, mag-reach out na pug ka. Every time makakita kag bag-ong naluwas, na po kay excitement, naa kay legacy. Nakuha ba ko ninyo? Pila ka tuig nilang gihaguan, gipang interview tong sa Cebu, pila ka tuig to nilang gihaguan. Napo to isa nga wa na ko nakuha tong sa Israel, pila to siya ka years nagtrabaho. Amot nakakita mo to, gibanlas lang taon sa pila ka minutong baha sa Cebu. Sugod na pod sa sugod. Imagine, pila ka years. Ang uban 20 years, ilang balay 30 years. Karon wala na. Pero natay mga tao, no? Mga pastor, sila Pastor Tony, Pastor Kenneth, kami, no? Namin legacy. Kung ubiya mis kalibutan, daghan na pong nagsunod sa amo, ang namastur gihapon. Kung wala mi gigamit sa Ginoo para sa ilaha, wala nag-flow ang cycle. Kaya nga naman, na-serve man ang life's purpose. Benefit pa imong mga anak, no? Na-serve ang purpose. Ako karon kung kuhaon ko sa Ginoo, salamat na anak ko yung mga legacy, nanay mga tao nang alagad sa Ginoo kay gigamit ko para sa ilaha. No? Si Pastor Kenneth, no? Ang mga pastor dito sa Vietnam, ug ang maluwas dito sa Vietnam, ang ihang life na ay legacy. Yeah, mo ato din to sa history nga pag-abot dito sa langit tungod kay nay tao naghago para sa kuha. Mao din ni nganong ang church naagay purpose. Dapat po day i-serve na to atong purpose kay wala ta giluwas sa Ginoo para lang magsigig pangita sa kalipay. Giluwas ta sa Ginoo para gamiton pud ta sa uban. So dapat masabtan na to na nganong unsay purpose sa church. Palakpakan na to, tubuhin nga Dios.